ang tunay na diwa ng Pasko. Kapag sinasabing Pasko, madalas agad nating naiisip ang mga ilaw, regalo, handaan at bakasyon. Pero tanong, ano nga ba talaga ang diwa ng Pasko? Sa dami ng nangyayari sa mundo, problema sa pera, trabaho, relasyon at personal na laban, minsan nawawala sa atin ang tunay na mensahe kung bakit natin ito ipinagdiriwang. Ngayong araw pag-uusapan natin ang kahulugan ng Pasko, bakit ito mahalaga, at ibabahagi ko rin ang isang maikling kwento na siguradong tatama sa puso mo. Ano ba talaga ang kahulugan ng Pasko? Ang Pasko ay hindi lang tungkol sa selebrasyon. Ito ay tungkol sa pag-asa, pagbabago at pagmamahal. Ang Pasko ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano kadilim ang taon, may liwanag pa ring darating. Marami sa atin ang dumaan sa hirap, homesickness, financial struggles, pagod at heartbreak. Pero ang Pasko ay parang paalala na hindi pa tapos ang laban mo. May bagong simula, may bagong pag-asa. Taon-taon may pagkakataon tayong magbalik tanaw. Saan tayo nagkulang? Ano ang pwede nating baguhin? Ang Pasko ang perfect reminder na kahit anong nangyari, pwede tayong magsimulang muli. Ang Pasko ay tungkol sa pagbibigay, hindi lang ng regalo kundi ng oras, pangunawa at kabaitan. Minsan simpleng kamusta ka o simpleng pagkupkop ng tao ay mas mahalaga pa sa anumang bagay na nababalot ng regalo. Hindi lang ito tungkol sa wish, kundi kung paano tayo nagkakasama-sama sa pagdarasal at pag-asa. Ito ang sandali kung saan napapalitan ang stress ng buong taon ng tawanan, kwentuhan at simpleng saya. Hindi ito tungkol sa presyo. Ang regalo ay simbolo ng pag-alala. Naalala kita, importante ka sa akin. Marami sa atin lalo na OFWs hindi nakakauwi. Pero ang Pasko ay paalala na kahit malayo tayo sa pamilya, may pamilya pa rin tayong nabubuo kahit saan. Mga kaibigan, co-workers, kahit mga estrangherong naging parte ng buhay natin. At yung isang kwento ng Pasko na nais kong ibahagi sa iyo. Ang huling sakay ni Manong Joel, isang kwentong pangpasko tungkol sa kabaitan, sakripisyo at pag-asa. Gabi bago magpasko, malamig ang hangin at halos sarado na ang mga tindahan sa kanto. Si Manong Joel, isang 52 anyos na taxi driver, ay halos 16 oras nang nagmamaneho, hindi man lang siya nakakapagpahinga. Bakit? Kasi kailangan niyang makauwi ng may kahit konting regalo para sa apo niyang si Leah. Isang maliit lang, kahit manika, kahit maliit na damit, kahit ano. Ang mahalaga, may maiuuwi siya. Pagod na siya at halos wala ng pasahero. Pero biglang may kumaway sa kalsada, isang babaeng umiiyak, mukhang galing sa trabaho at nagmamadali. Sumakay ang babae. Manong, pwede po ba padali? Kailangan ko makauwi, hindi po ako nakapagdala ng pamasahe. Naiwan ko po wallet ko. Pero hindi makatingin ng direkta, halatang nahihiya. Tumahimik si Manong Joel. Alam niyang lugi siya. Pero may nakita siyang sarili niya sa babae, pagod, naghahabol, sumusubok. Kaya sabi niya, "Anak, Pasko naman bukas, kung kailangan mong makauwi, ihahatid kita." Habang naglalakbay, nagkwentuhan sila, nalaman niyang nurse pala ang babae at galing night shift. Pagod na pagod, pero kailangan umuwi para sa anak niyang naghihintay ng Noche Buena. Pagdating nila sa bahay, nagpasalamat ang babae. Pagbaba niya, may iniabot siyang maliit na bagay, isang maliit na kahon na may ribbon. "Manong, hindi man pamasahe, ito po para sa inyo. Regalo ko po." Hindi na nakatanggi si Manong Joel. Nakangiti ang babae habang pumapasok sa bahay. Umuwi na si Manong. Pagdating niya, sinalubong agad siya ng apo niyang si Leah. "Lolo, may regalo po ba kayo sa akin?" Napatingin si Joel sa kahon, buksan ba niya? Hindi niya alam kung para saan yon, pero may kutob siyang special. Binuksan niya at nagulat siya. Isang manika, eksaktong laruan na hinihingi ng apo niya buong taon. Tumingala si Manong Joel, huminga ng malalim. Minsan ang kabutihang ibinibigay natin, bumabalik ng mas maganda, mas tamang-tama at mas makahulugan. Ang Pasko ay hindi tungkol sa presyo ng regalo, hindi tungkol sa dami ng pagkain, at hindi tungkol sa pagandahan ng handa. Ang Pasko ay tungkol sa pag-asa, kabutihan at pagmamahalan. Maraming tao sa paligid mo ang tahimik na lumalaban, yung nag-overtime, yung malayo sa pamilya, yung wala masyadong handa, yung may problema, pero pilit pa ring ngumingiti.
Kaya ngayong Pasko, kahit maliit na paraan, maging liwanag ka rin sa iba. Minsan sapat na ang kabutihang puso, simpleng ngiti o pag-abot ng tulong. You never know, baka iyon na pala ang regalong pinakahihintay nila. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, Merry Christmas! At sana ngayong taon maramdaman mo ang init at pag-asa na dala ng Pasko, at higit sa lahat, magbigay ka, magmahal ka, at magpasalamat ka.